buo siyang body. Ganun eh. So, pagka kinakasa namin, buo siyang body, pinapatong sa chassis. Ganun siya ginagawa. Yun yung mounting na sinasabi niyo po. Yun. Dapat siya lahat nakatornilyo. Square sa ano. Depende kasi siya nagpapagawa. Pagka ayaw ng nakatornilyo, welding namin. Pero malimit na kayo nun. Paano nyo po siya binubuhat as dalawang tao? Tulong, 4 na tao, ganun? Ganun. Okay guys, so nandito tayo sa ating panibagong video. So last vlog na panood nyo nga yung sa owner type Jeep, naka red top na high horse. Tapos ito naman ngayon, medyo banayad to, papi, no? Ito pala ulit yung owner, anong pangalan natin to? RJ Pasahol. RJ, shoutout mo yung mga socials natin. Sa YouTube natin, RJ Pasahol, Team Garute. Sa Facebook, Team Garute din. At sa TikTok, Team Garute pa rin. Nagbablog ka rin tol, no? Ayun, abangan nyo, panoorin yung mga vlogs nito guys. Kung gusto nyo mapanood yung mga owner. Pinapakita nyo rin doon paano nyo binubuyan. Meron din ako doon mga compilation ng mga as in parts by parts build. So ito tol, ano naman ang pinagkaiba nito doon sa isa? Actually pareha silang Tamiya. Ito lang talaga ang ano nila yung sa haba at sa lapad. Pero Tamiya pa din. Ano pala yung Tamiya? Bakit Tamiya? Di ba parang yun yung laruan ng mga bata tayo? Oo, yun na yung nakasanayan na tawag sa owner. Basta ganton type, yan. Tamiya. Baka dahil kasi maliit siya na Jeep yan. Pero guys, kung mapapansin nyo, itong mugs na to, itong goma na to, ginagamit ko kadalasan sa mga mga drug diesel, yung Raiden. Pero dito nila guys sa OTJ, no? Okay, so ito naman papi, ano naman ang special dito sa Jeep na to? Itong Tamiya na to, binild talaga namin siya pang car show. Yan, kung papansin nyo nga, meron din yung speaker. Yan, sound system pala. Sound system, Yan. Kumbaga, pag kinar show mo to, madami kang kategory na masasalihan. Power, nakadikit. Ito yung ampli niya? Capacitor. Para hindi siya mabitin sa kuryente. Question lang, paano kung umulan? Open to. Meron siyang trapal. May trapal doon. Parang ito yung style ng mga Jeep dati talaga, no? Kasi ito yung sinasabi mo last video, yung hood nito, yung... ito yung lumang style. Papi, pwede natin masilip ang makina nito. Pwede. Ito rin nakabukas, by Aguila. Pero ang haba ng radiator, ang kapal, no? Aluminum yan, aluminum rod. Ano ito, 5 row ba to? 3 row lang siya. Ang kapal no? Pang 4K engine siya. Kagaya ng isa, nakaano rin yun, pang 4K lang din. Pero pwede naman siya sa mga malalaking makina. So ito, papi, kung di ako nagkakamali, tama ba carb type pa to? Carb type pa siya. So anong makina ito? Toyota 3AU. 3AU. Ito yung mga, guys, itsura ng carb type. Ganyan. Simplihan lang talaga tong owner na to. Rear wheel drive din to, no? Rear wheel din. Ano itsura ng nito chassis kapag wala yung kaha? Flatbed lang, gano'n. Ito naman wala siyang springs and shocks. Ito molye lahat. Molye sadya. Para sa'yo, anong advantages and disadvantages ng molye kaysa sa springs? Para kasi sa akin, mas matibay din to. Pati mas madaling humanap ng ganito na molye. Yung kasing Gemini suspension, pag tumatagal yun, nagik-ik. Yung may tunog, yung ik-ik, parang gano'n yun. Parang gano'n. Mahirap nang humanap ng Gemini suspension. So Gemini lang pumapasok sa ganyang kaliit. Pero ito yung mga headlight nito guys. So tignan nyo naman. Angel Eyes kung tawagin. Tsaka may plaka? Meron. Nire-rehistro yung ganito? Rehistro. Naka-rehistro siya. Kasi akala nung iba hindi nare-rehistro yung mga owner. Oo nga. So ito, nakapapel. Anong color nito sa papel? Silver. Pure stainless. Minsan semi-stainless. Semi-stainless. Kotse pala talaga to, no? Kala kasi ng iba pops parang parang kumbaga sa motor e-bike no. Pero kotse pa rin pala talaga to. Tol, paano niyo pinipili yung mga kasi dito iba yung finish, dito medyo glossy. Ano yung style? Ganun? Style talaga 'yon. Depende rin nakadepende kami lagi sa customer namin. So ito sa customer din. Pinsan. Papi, napansin ko kasi kanina nung pinadrive mo sa akin, parang wala naman ako nakikita sa side mirror. Nakikita mo ba talaga o hindi? Nakikita. Mataas lang talaga ako. Baka matangkad ka lang talaga. Sa akin kasi sakto yun Tapos ito guys, tignan nyo, may siya. SR3. Regaro, medyo nagkupas na nga lang siya gawa ng naiinitan. Tanong ko lang, kapag bumubuo kayo ng ganito, di ba sabi mo from scratch? Gaano katagal nyo binubuo from start to finish yung mga ganito? Mga 3 to 4, ganun. Months? 3 to 4 months. Pero ano yung tutok yun? Hindi. Pag nagawa kami, kumbaga kuwari, 5 yung ginagawa sa talyer. Kumbaga, ngayon, ang gagawin dito, yung kuwari sa fender lang, dito, parang sunod-sunod yun. Kumbaga para pag natapos, sabay-sabay silang lalabas. Tsaka para isa ang ginagawa, ano? Hati-hati sa oras. Okay, sub muna. Sub muna.
medyo pagod na si Coco Martin eh. Kausapin niyo yung tunay na figure ng Honor. Ayan. Okay, Papi, anong pangalan natin? Richard Pasahol. Richard Pasales. Saan niyo po si Idol? Ano ko siya? Okay. So kayo pala ang legend, no? No? Papi, since ikaw mismo ang bumubuo nito, hands-on kumbaga. Ano po yung para sa inyo? Ano yung mga nagiging mahirap na part ng pagbubuo ng ganito? Yung pagmamounting. Mounting Oo, ng makina? Gano'n? Makina, body, lahat. Kasi dyan makikita yung pag nabuo na siya, anong kulang, anong ano. Pag sumala ka sa mountain, iba. Marami kang babaguhin, marami kang aayusin. Pero pagka sanay ka na naman, alam mo na kung paano gawin, na madali na sa'yo. Madali na. Pero sa mga babago pala ang magagawa, pinakamahirap yun. Mounting talaga. Doon mo makikita kasi ang forma ng sasakyan eh. Kasi nakikita ko dito, wala siya nung ano, yung mga hiwa. Ano ba? Pinto, balakang, hood, di ba? Wala siyang ganun eh. Asan yung mga panels nung ano? Kasi ito nakikita ko hood, ito, hood. Ito, nakakabit to sa buong ano na? Pag ito ay inalis mo, ano ba, pag inalis mo siya, ganun? buo siyang body. Ganun eh. So, pagka kinakasa namin, buo siyang body, pinapatong sa chassis. Ganun siya ginagawa. Yun yung mounting na sinasabi niyo po. Yun. Dapat siya lahat nakatornilyo. Square sa ano. Depende kasi sa nagpapagawa. Pagka ayaw ng nakatornilyo, hindi welding namin. Pero malimit na kayo nun. Paano niyo po siya binubuhat as dalawang tao? Tulong, 4 na tao, 6, ganun? Ganun. Okay. Tapos hiwalay kasi pag binubuo yung body sa chassis. Pag ipinatong yung chassis, dapat kumpleto na yung ilalim. So meron din to ng mga pang-ilalim na mga bushing, may mga ganun din to. Meron mga mulye, hanger, may mga bushing. Yung mga bumper, yung mga design na ganito, depende sa gusto nila. Merong ganito, merong kagaya ng isa, merong wala, merong putol, maiksi, gano'n. Iba't iba. Kasi ito parang nivisualize ko dito para siyang jeep talaga, no? Oo, yung gano'n, yung jeep. Kulang na lang yung mahaba dito, no? Parang yung antena. Antena, no? Kung di ako, tama ba? Medyo mas malapad to, no? Medyo malapad siya ng kaunti. Kaya siya titingnang malapad. Gawa ng goma. Naka-offset yung goma. Naka-offset yung mags. Okay, dito sa interior natin, wala siyang dashboard eh, no? Wala. Ito na yung dashboard niya. Yan ang harap nila. Itong dalawang, ito lang yung dashboard. Kapitan lang ng ano. Mga lagayan. Saan nyo nalayo yung mga ganitong sasakyan? Depende, malimit kami mag-deliver. Pampanga, Bataan. Pampanga? Dadala nyo ng Pampanga to? Makikita naman yun sa vlog. Sa Bohol? Yung huli naming pinang-car show, ang nakabili, taga Bohol. Ano siya, sinakay siya ng barko. Parang ang hirap. Hindi madali. Madali lang. Meron kaming dineliver sa Davao, pier to pier. So ito, taga dito lang yan, yung nakabili nito. Batangas siya, sa Totomas. So medyo madali pa i-deliver. I-deliver na siya sa mga 25. Sa 25 i-deliver na siya. Ano ang pinaka-wild, Paps? Kasi syempre, ang dami nyo nang binuo, di ba? Ano yung pinaka-wild na nabuo nyo? Kalimitan lagi sa ganyan, mga wild, yung mga naka-computer box ang makina. Ano kay EFI? So tulad nitong isang to? Yan, mga 4AGE, black top, silver top, yun kasi ang hanapin lagi ng tao eh. Pero Paps, bakit wala pang bumubuo ng mga Honda na gano'n yan? Na Honda na makina na nilalagay dito sa... Mahirap kasi ang trani nila. Mahirap malaki? ihanap. Kung makakita man, napakamahal. So ito kasi, naman, naka-sound system to. Ano lang siya, simple lang siya, simple. Hindi yung talagang todo lang. Laki, Hindi yung talagang todong sounds na. Pang malakasan talaga. Pang mahinaan lang, basta may sounds. Pops, curious lang ako kasi never pa ako nakapunta sa mga sa mga show ng mga Tamiya. Ano po ba yung mga chine-check nila doon? Ano yung mga... Ano yung by category yung... Ano po yung mga category doon? Category yan ba? Sa modify ng owner, sa sounds, sa lowered, mga mugs, laman loob ng makina. Yan, by category yung... So, ano ba? Pababaan, gano'n? Hindi, pagandahan. Pagandahan lang ng itsura. Pero wala siyang wala kang pwedeng pagbasihan, gano'n? Sa paningin lang ng judge, gano'n? Halos naman, pare-pareho. Nasa judge naman yun. Tapos ito may taillight din, Paras pareha niyan. Nakaplaka, guys, no? Ano siya, yun ay dating lumang sasakyan. Ano bang nag-start yung mga ganitong mga sasakyan, Pops? Anong year? Ay, matagal. Ano pa yan? Nagsimula sa mga army type na owner na
na hanggang sa lumabas ang mga gayang owner, iba't ibang design. Bago natin ituloy ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite ating betting site which is ang 1xBet is to improve na ngayon 2024. So everyday ang 1xBet is pinapaganda nila yung ating user interface pagdating sa ating cellphone. So ngayon 2024 dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out at syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Napakadali lang nito guys. Search nyo lang sa Play Store or sa App Store, Android or iPhone, meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo, search nyo lang dyan 1xBet, tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys, dati kasi wala silang application sa phone. So nag-operate sila via links lang. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung rich potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At siyempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Papi, pwede ba natin marinig yung music? May music ba to? Music, hindi, mahina signal eh. Pero Data. try natin. Subukan natin alin? Try natin. Copyright. Kasi ginagamit sa pangkampanya. Pangkampanya yung tunog dito. Adi yun na lang. Para hindi na-copyright. Para mali mo, humabol na Oo. O kumpanya, sino ang pangalan nitong boboto natin dito? Sa ano to? Sa Kabuyaw. Next term. No? Mapaaga, pinakamaagang ng kumpanya. Pisan ko kasi may-ari nito. Abang nag-ano sila, ano yung mga madalas na naging problema ng ganito? Ano ba, tumitirik din ba yung mga ganito? Kalimitan pagka tumitirik, yan yung may kalimitan pagkagayang dekarburador. Basic na. Basic, yung kuryente, nagbara ang karburador. Naubusan ng gas, gano'n. Yan, yung naubusan ng gas. Ito may fuel gauge din. Ang di na namin kami nagamit ng fuel gauge kasi mahuna. Ang ginagawa ko na lang yung sa tangke. Ano bang mahuna? Mahuna, madaling masira. Ngayon ang ginagawa ko na lang, actual na lang. Sisilipin. Sinisilip na lang dito, kita kung may gasolina o wala. Pero ilang liters din po ito? Malaki din siya, mga hanggang 35 liters. Laki rin no? Stainless. Okay, pakinggan natin ang ating iboboto sa susunod na halalan. Sige lang, Ray. Sige lang, Ray. Ray, shoutout kay Ray! Sama-samang ibona. Kay Ray and Tradition na. Kay Ray and Tradition na. Tayo'y manalangin. Ika'y panalo sa amin. And Tradition. Ray, Ray, Ray. And Tradition. Ray, Ray, Ray. And Tradition. Papi, binoto nyo naman si Ray. Hindi, ano yung taga Kabuyaw siya. Bali inarkila to. Kanila to sa pisan niya. Ang nagpagawa nito sa akin ay pisan ko rin. Okay. Taga Kabuyaw. Papi, ano ma-advise mo para sa mga gusto kumuha ng mga ganitong sasakyan? Ang advice ko lang sa mga magpapagawa sa amin, hindi pwedeng agad-agad. Unang-una, May pila. marami kaming ginagawa. Ang sinusunod namin yung pila. Gaya ngayon, puno kami. Ang tanggapan namin mga December bago mag-Pasko. Tagal, no? Pero marami rin talaga, Paps. Na May nakapila sa amin na may 4 na nakapila na naka-reserve na pang January hanggang March. may mga tao rin talaga na gusto yung ganito. Oo, halos marami yung wala silang magawa sa pera. Ginagawa lang nilang laruan. Oo. Bumili na lang ng OTJ. May masabi lang na maranasan nilang sumakay sa owner. Shoutout, baka may gusto ko ibatiin. Shoutout nga pala sa mga Chito, saka sa magagawa ko lahat ng sa Team Garute. Saka sa may-ari nito, si Pinsan. Yan. Ayun. Pinsan, shoutout sa iyo.
Papi, salamat ha. Okay, thank you. Napakaganda ng nyo guys, no, ng sasakyan. Tingnan nyo naman to. Kailan kayo makakita ng ganitong mga buo? Oh, tingnan nyo. Papi, ilan nang naging masarap ba tignan na, kasi ilan ang ginagawa nyo per isang gawaan? Mga 5? Nagawa kami sa loob ng 3 buwan, nakapaglabas kami ng 4-5. 4. So sa garahe nyo may mga 4 na ganito? Marami. Siguro mga 8, 6. 8? Mga kulang-kulang 10. Pero may mga times ba naggagayahan sila? Ay, nakita ko yung kay Marami may naman eh. ganun. Ganun naman talaga. Pagka naman may nakikitang iba, di nakakameron ng idea. Ganun. Yung mga Okay. nagpapagawa, gusto ko ganito, ganyan. Nakita ko, ganyan. Pops, ito huling tanong kasi syempre ilang taon nyo na po ba ginagawa yung ganito? Almost siguro mga 20 years na. 20 years? Hindi ko lang siya, ngayon ko lang siya, nung pandemic, ngayon ko lang siya napokusa na gawa. Ginagawa ko kasi jeep. May hindi ka pa ba nagawa na gusto mong gawin sa mga ganito? Na hindi mo alam Ang paano hindi ko gawin? magawa ganun? ay yung akin. Yun lang. Hindi mo matapos-tapos yun sa'yo, no? Yung akin ang hindi ko magawa. Tama. Yun ang mahirap kasi kailangan lang yung customer, eh, no? Madami na akong nagawa, pero yung akin hindi ko magawa. 20 years na hindi umuusad. Wala akong naging aking. Kagaya nito, ito akin. Yeah. Eh kaso binili rin po. Hindi pa nailalabas, binili na sa akin, kaya hindi na akin. Maganda yung kanta, no? Medyo mataas yung tono ng kanta, Pops, no? Kaya nabenta. So ayun lang guys, sana na-enjoy yung vlog natin about sa mga OTJ na to. Sana makahanap pa tayo ng mga unique cars na tulad nito. And sana na-enjoy yung video natin ito. Kita-kits susunod na video. Peace out.